So mga tol, malungkot na balita po para sa mga fans ni General Casimero sapagkat buong akala natin matapos ang impresibong pagkapanalo ni Casimero sa Japan nito lang linggo kontra kay Saul Sanchez, papalag na si Naoya Inoue kay Casimero. Pero mukhang wala na pong tsansa ang Naoya Inoue versus Casimero dahil sa kakapasok lang po kanina ng balita mula sa Japan. Mismong promoter na ni Naoya Inoue na si Hideyoki Ohashi ang nagsabi na 100% umanong wala ng tsansa na makaharap pa ni Casimero si Inoue. Lalo na daw yung mga boksingerong nag-overweight sa timbang. Dagdag pa ni Ohashi mga tol, hindi rin umano nila tinatanggap ang impresibong pagkapanalo ni Casimero kay Saul Sanchez dahil sa pag-overweight. So parang ipinapalabas po dyan ni Ohashi mga tol na kaya nanalo itong si Casimero ng TKO dahil nag-overweight ito sa timbang. Dahil po sa balitang yan mga tol, marami ang nagme-mention sa promoter ni Casimero mga tol na si Masayuki Ito. Sorry na lang daw dahil hindi daw mangyayari ang inaasam-asam nilang Casimero versus Inoue. Nito lang nakalipas na araw mga tol, nagpahayag si Masayuki Ito na kakausapin umano niya ang team ni Inoue para sa potensyal na laban sa pagitan ng bata niyang si Casimero versus Inoue. Gusto pa nga ni Masayuki Ito mga tol na mangyari ang laban sa featherweight division or catchweight. Banggit din ni Masayuki Ito mga tol na si Casimero lang daw ang may potensyal na tatalo dito kay Inoue dahil malakas daw talaga si Casimero. Pero nang dahil sa balitang yan mga tol, hindi natin alam kung ano ang sunod na magiging hakbang ng promoter ni Casimero. Mas lalo naman pong nagdududa ngayon ang mga Pinoy fans na natatakot talaga ang kampo ni Inoue na ipalaban ang bata nila sa pambato natin dito sa Pinas na si Casimero. Kung matatandaan kasi natin mga tol, isa po si Casimero ang nasa listahan ni Naoya Inoue pagkatapos talunin ni Inoue itong si Marlon Tapales. Mismong si Inoue pa nga mga tol ang nagsabi na nasa option daw niya itong si Casimero dahil may unfinished business pa sila. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga tol, kasado na dapat ang laban nila noong 2020. Noong kapwa pa sila kampiyon sa bantamweight division. Hindi nga po yan natuloy mga tol dahil sa pandemya. Hanggang sa mabaklasan na ng titulo si Casimero sa bantam, hindi pa rin natuloy ang laban nila ni Inoue. Kaya ngayong nasa super bantamweight division na sila pareho. Isa pa din sa option ni Inoue itong si Casimero. Isa nga po sa susi para makalaban ni Casimero si Inoue mga tol ay magpakitang gilas ito sa Japan. Kaya nilabanan ni Casimero ang Japanese na si Yukimori Uguni sa Japan noong nakaraang taon. Mismong nanood pa nga sa laban na yan ang handler ni Inoue mga tol na si Mr. Honda. Subalit alam naman po natin mga tol na hindi maganda ang naging performance ni Casimero kay Uguni dahil nauwi po yan sa tabla. At dahil sa hindi maganda ang performance ni Casimero mga tol, umayaw itong kampo ni Inoue kay Casimero at sinabing mahina naman daw si Casimero at mas pinili ng kampo ni Inoue na labanan itong si TJ Duheny dahil magaganda daw ang ipinakitang laban sa Japan. So alam naman po ng karamihan mga tol na tinalo lang ni Inoue itong si TJ Duheny at pinasuko niya. Pero ngayong maganda at impresibo ang pagkapanalo ni Casimero sa Japan, ayaw pa rin nilang labanan si Casimero. Kaya iniisip tuloy ng mga Pinoy fans mga tol na talagang iniiwas ng kampo ni Inoue ang bata nila kay Casimero. Naging dahilan din daw ng kampo ni Inoue ang pag-overweight ni Casimero. Samantalang itong si Luis Nery na may history din daw sa Japan ng pag-overweight at naban pa ng lifetime sa Japan, bakit daw nakalaban si Naoya Inoue? So kayo na lang mga tol ang humusga. Payo naman ng ibang fans mga tol, umakit na lang daw at unahan ni Casimero si Naoya Inoue sa featherweight division at doon daw maging kampyon. Once daw kasi na may hawak ng belt si Casimero mga tol, paniguradong hindi daw makakatanggi itong si Inoue na labanan siya. Lalo pat gusto ni Inoue na kunin lahat ng titulo sa featherweight.